Ang nasasakdal na si Chitian ay pauwi na mula sa pagre-retiro. Nakita niyang sinasaktan ni Chinlong ang isang babae. Saklolong. Saklolo. Ano ba yan? Aray? Inuhusgahan sa kasong ito ang pag-uugali ni Chitian ay makatarungan at matapang, walang pananagutan. Sa pagkamatay ni Chinlong, si Chitian ay pinawalang sala ngayon. Ibig mong sabihin, namatay ng walang kabuluhan ang anak ko? Hindi, talagang hindi. Bigyan mo siya ng mabigat na sentensya, papagbayarin ko siya, sentensyahan siya ng kamatayan. Kautosan. Ang hatol sa kasong ito ay makatwiran at legal. Hindi kailangan ng mabigat na sentensya. Hilingin sa demandante na igalang ang kaayusan ng batas. Kung hindi, parurusahan ka ng korte na ito, ang kasong ito ay ipinagpaliban. Sang araw, maaga o huli, ipapadala ka ni Chitian. Sa ilalim humingi ng tawad sa anak ko ng personal. Andyan na? Shout yan. Bakit ka nandito? Kakabalik mo lang mula sa pagre-retiro. Hindi ba kita masusundo bilang kapatid? Mas malakas na. Pero madilim din. Hindi maganda sa unang tingin. Sino ba naman ang nanggugulo bago pa makauwi? Anong sinabi mo? Shout yan. Siya ang hipag mo. Aha, bihira ka lang bumalik ngayon. Kaya umuwi na kayong magkapatid. Papaglutuin natin ang hipag mo ng masasarap na ulam para sa iyo. May appointment ako sa beauty salon ngayon. Wala akong oras para magluto para sa'yo. Oh, Inchun! Bihira lang bumalik si Xiao Chan ngayon. Bigyan mo naman ako ng mukha. Salamat. Saan ka kumuha ng muka? Kung maglalakas loob kang ipasok ang pasaway na to, ikaw ang magsilbi sa kanya. Dadalhin ko ang anak mo sa bahay ng nanay ko. Kumusta po, Julio? Ano? May nangyari sa anak ko. Sige, pupunta na ako ng eskwelahan ngayon din. Ano pang ginagawa mo dyan? Tara na. Kung Xiao Chen, pasensya na. Hindi ko pa nakikilala ang pamangkin kong babae. Dalhin mo ako para makita ako. Bumaba ka at i-charge mo. Oh, sige. Sira. Malas. Anong meron? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko? Sino ang tinatawag mong bulag? Bakit mo binubunot? Kalokohan, hindi kita bubunutin. Paano mag-charge? Makakatuwiran ka ba? Dito kami nauna. Nauna rin kaming nag-charge. Bakit mo binunot? Kung gusto kong bunutin, bubunutin ko. Anong pakialam mo? Putang ina, makikipag-away ka pa sa akin. Maniwala ka man o hindi, papatayin ko ang buong pamilya. Sino pa ang sinisigawan mo? Inchun, kailangan mong kumalma. Lumabas na tayo. Kapag may nangyari, ising mo na lang at hayaan mo. Excuse me. Pasensya na. Asawa ko siya. Ignorante. Nasaktan ka. Sorry. Chiwen, kaninong panig ka ba? Grabe siyang mangapi tapos ipagtatanggol mo pa siya? Oh, Yinchun, kumalma ka muna. Tingnan mo ang sasakyang minamaneho niya. Sa unang tingin pa lang, hindi basta-basta. Hindi ba pwedeng tiisin na lang natin para matapos na? Makinig ka sa akin. Pero ito ang nauna naming nakuhang pwesto. Bakit tayo ang magpapakumbaba? Kapag ninakaw ang asawa mo, magpapakumbaba ka rin ba? Ay, pareho ba yun? Tinanong kita tungkol dito. Ngayon, hindi ka man lang magsalita. Paano kita napangasawa isang duwag? Putsing ina, mga tanga. Hintayin mo ako. Ibalik mo sa amin ang charging pile. Ibabalik ko sa ina mo. Umalis ka dyan, hayop ka. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Hoy, Yinchun. Huwag kang padalos-dalos. Pag tiningnan mo siya, hindi siya basta-basta. Huwag na tayong maghanap ng gulo. Nahampas ang asawa mo, kalimutan mo na kung hindi mo ako tutulungan.
Tapos ipinagtanggol mo pa siya? Lalaki ka ba o hindi? Ay, Sadie, nalikod na nga. Kung nagtiis ka lang kanina, hindi na sana nangyari ang mga ito. Ibig mong sabihin mali ako? Hindi ko dapat nakipagtalo sa kanya. Pero ito ang charging pile na una naming ginamit. Hindi ko inasahang magpapasubsob ka lang. Napakaduwag mo. Kunin mo na ngayon ang charging pile. Kung hindi, tigil na tayo. Ay, Sinta. Pasensya na, maganda. Pwede ba? Nakikita kaya ng nanay mo ang itsura mo? Mga magnanakaw, salawahan ng muka. Talagang hindi maganda ang nasa isip. Lumayo ka sa akin. Huwag mong dungisan ang paningin ko dito. Oo, tama ka nga talaga. Ako ang mali. Inchun, tara na. Hindi ba charging pile lang yun? Sa susunod na lang tayo mag-charge. Aray, hindi ka talaga nasagip. Shout yan, anong gusto mo? Huwag kang padalos-dalos, huwag kang magpadalos-dalos, huwag kang magulo. Umalis ka dyan. Sino ka ba? Hindi pa ito tapos, di ba ikaw yon? Ako ang tatay mo. Ibalik mo yung charging plug. Hoy, maliit na basura ka. Humarap ka sa akin ng ganyan. Hindi ko ibabalik. Anong problema? Walang bawian. Kung ganun, tumigil ka na. Putang ina mo. Paano mo nagawang sirain ang kotse ko? Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Hoy, bitawan mo. Hindi ko bibitawan. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Kapag nalaman ng asawa ko, papatay ng asawa ko ang buong pamilya mo. Shout yan. Kung ganun ang lakas ng loob niyang magsalita, ibig sabihin talagang hindi basta-basta ang asawa niya. Gawin natin. Ano? Pakawalan mo na siya. Hayaan mong ipagpatuloy niyang apihin ang asawa mo. At hindi tayo hindi ba pwedeng magiging okay? Eh di wala kang kwentang ganyan. Sasabihin ko sa'yo, humingi ka agad ng tawad sa hipag ko, tapos isauli mo ang charger. Naririnig mo ba ako? Humingi ako ng tawad sa kanya, magtiis ka. Ang yabang mo. Anong problema kung matigas ang ulo ko? Kung talagang lalaki ka, patayin mo ako. Kaya mo ba? Huwag kang magpanggap. Anong ginagawa mo? Magsusorry ka o hindi? Huwag mo yang gawin, masakit. Magsusorry ka ba? Sige, sorry. Pasensya na. Pasensya na, mali ako, pasensya na. Ibalik mo yung plug. Ako rin. Bilisan mo. Nagkakagulo ka na naman. Ikaw ang magbuhat at magkabit niyan. Gago ka. Subukan mo yung isa pa. Tingnan ko lang na magmalupit ka ulit. Makita ko lang, sasabihin ko. Putang ina, huwag kang aalis. Hintayin mong dumating ang asawa ko. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Bilis. Shout yan. Bakit ang impulsive mo? Tingnan mo, lumalaki na talaga to. Anong kinakatakot mo? Sa lungsod ng Jiang na to, wala akong taong hindi kayang awayin. Magkapatid kayo galing sa isang ina. Bakit ang laki ng pagkakaiba? Kung asawa ko, Kalimtaan mo na. Puntahan mo muna si Mengmeng. Mag-stay muna ako dito. Baka bumalik siya at maghanap ng gulo. Oo nga, tara puntahan natin si Mengmeng. Sino sa inyong dalawa ang nagsimula? Tinawagan ko na ang mga magulang ninyo na pumunta sa paaralan. Meng. Ano ba naman kayong mga magulang? Bakit ang tagal ninyong dumating? Ano pa ba ang mas importante kaysa sa mga anak ninyo? Ay, pasensya na po, guro. Pasensya na talaga. Mengmeng, ano ba ang nangyari sa'yo? Ano ba ang itinuro sa'yo ng tatay mo sa bahay? Huwag kang magkakagulo. Tingnan mo, bakit ka naman nakipag-away sa kaklase mo? Hindi ako si Liyuki. Tinawag niya akong mahirap na anak ng mahirap. Pinagtripan din nila ako kasama ng mga kaklase niya. Ano ba ang itinuro sa'yo ng tatay mo sa bahay dati? Huwag kang makipag-away. Hoy, bakit ka naman nakipag-away sa mga kaklase mo? Hindi ako si Liyuki. Tinawag niya akong mahirap na anak ng mahirap. Pinagtripan pa niya ako kasama ng mga kaklase niya. Hoy, kung may mang insulto sa'yo, hindi mo ba kayang tiisin? Tatay mo ang magtuturo sa'yo. Sa hinaharap, may mga taong manlalait at mananakit sa'yo. Tiisin mo na lang. Kailangan mong humingi ng tawad sa kabila. Tandaan mo, para makapamuhay sila ng maayos sa lipunan sa hinaharap. Kiwen, nabuli ang anak mo. Ikaw pa ang kakampihan sa iba. Wala kang kwenta. At pinagsasamantalahan mo pa ang anak ko. Hindi ba't pinoprotektahan ko ang anak ko? Kung talagang gusto mong protektahan siya, dapat bigyan mo siya ng katarungan. Eto ay, naku,
Mali kayo, King. Humingi ka ng tawad kay Mengmeng. Sabi ng nanay ko, sa eskwelahan na ito kung sino ang gusto kong bulihin ko, hindi ako hihingi ng tawad sa kahit kanino. Anong klaseng ugali yan, bata? Sino ang nanay mo? Makikipagkita ako sa kanya. Ano ba yan? Ako ang nanay niya. Nanay? Nanay. Anong problema? Ikaw na naman. Ikaw pala. Anong sinabi ko? Sino bang malaking gago ang naglakas loob na idemanda ang anak ko? Ikaw pala. May nangyari kasi. Nanay ni Yuking, nasa paaralan tayo. Pakibantayan naman ang mga salita ninyo. Hindi maganda ang pag-aaral ni Yuching. May problema kaya sa pagpapalaki ninyo? Karapat-dapat ka bang nandito para magchismis tungkol sa akin? Naniniwala ka ba o hindi? Maglakas loob kang pasamain ng araw ko. Papaalisin kita sa trabaho mo. Bakit? Hindi ka sang-ayon. Kung hindi ka sang-ayon, pumunta ka sa principal. Tingnan natin kung may lakas ng loob ang principal na tulungan ka. Pag-uusapan natin mamaya. Malanding puta. Mag-sorry ka agad sa anak ko. Tama ako, si Liu King ang dapat mag-sorry. Kahit na mayaman ka. Pero ang paggawa ng mga bagay ay may tama at mali rin, di ba? Bakit kami ang dapat mag-sorry? Tama, hindi kailangang mag-sorry. Ako si Litay. Wala bang silbi ang pagiging ko dito sa Jiangcheng? Li Tai, boss ng Jiangcheng. Li Tai, aray. Tapos na ngayon, aray. Pinapunta ko kayo sa paralan para ayusin ang away ng mga bata. Bakit nasira na naman ang kotse? Sila ang sumira ng kotse namin. At binugbog pa nila ako. Hindi ba ako masyadong lumalabas nitong nakaraang 2 taon? Akala ng lahat madali akong kausap. Ciao, Tian. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpadalos-dalos. Tingnan mo, papatayin talaga kita. Walang kwenta ka. Tinutulungan ka ng kuya mo. Tapos ngayon, siya pa ang sinisisi mo. Ano ba ang falsely mo may... Tatay, sinabi ko nang mahirap lang siya. Ayaw pa rin niyang maniwala. Dali, paluhurin mo siya para sa akin. Gusto kong malaman niya, kahit magkaklase kami, alila lang ang karapat-dapat sa kanya. Sige, ganyan ang anak ni Litay. Gusto ko yan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng anak ko? Lumuhod ka. Alright, Li Tai. Hindi si Mr. Lee, Kuya Tai. Kaya ngayon, luluhod tayo? Lumuhod ka na. Mengmeng, bilisan mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa mga kaklase mo. Tatay, bakit yung mga tatay ng iba, tama man o mali, ay laging nasa tabi ng anak nila? Pero bakit ikaw, palagi mo akong pinag-aamin ng kasalanan? Anak, bakit ang dami mong dahilan? Bakit? Ama mo ako. Siyempre, para sa ikabubuti mo ito, hindi ka nito masasaktan. O sige, halika, lumuhod ka. Lumuhod ka. Tama ako, kaya ako ang luluhod. Hindi ako nagkamali, kaya hindi ako luluhod. Lumuhod ka para sa akin. Tumayo ka. Chiwen, lalaki ka ba? Hindi ka ba naaawa na naaapi ang anak mo? Ako ang luluhod para sa kanya. Ako na ang luluhod para sa kanya. Ah, hindi. Huwag kang luluhod, Daddy. Pakiusap, huwag mo pong papaluhurin si Mami, okay? Hindi ba ayos na ang lahat kung lumuhod ka lang? Oo, tama. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob na magpaluhod sa'yo. Kasama ko, makikita ko kung sino ang maglalakas loob na magpapaluhod sa'yo. Siya ang asawa ko. Binabasag niya ang kotse namin. Pinagbuhatan pa ng kamay ang asawa ko. Siya nga, ano ba, nanggugulo ka na naman? Makita lang saksak agad. Asawa, tingnan mo siya. Tingnan mo kung gaano siya kayabang. Bata. Baliw ka ba? Baliw nga ako. Anong problema? Xiao Qian, tingnan mo kung gaano karaming problema ang dinulot mo sa akin. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang boss ng Nancheng. Brother Tai, hindi natin kayang saktan o guluhin siya. Mag-apologize ka na kay Brother Tai. Kuya Tai, hahaha, napakabait mo. Patawarin mo kami, okay? Sige. Anong masama kung... Kahit dumating ang Diyos ngayon, kapag may mga has humawak sa pamilya ko, papatayin ko rin siya. Tama po siya, kahit sino pa man, hindi mo pwedeng apihin ang pamilya mo. Aray, ano ba alam mo ba kung ano ang diskarte sa buhay? May tibay ka ng loob. Okay lang. Parang nakita ko yon na binebenta sa Siyangdong mamahaling kotse tindahan. Okay? Oo. Ano ba ang gusto mong gawin? Sa trabaho mo, marami talagang pressure sa performance. Bukas, hahanap ako ng ilang malalakas na lalaki para bantayan ka araw-araw. Sisiguraduhin kong pangangalain ang mga binti mo. Hayop kang salbahe ka.
Manghas kang magalit sa asawa ko, putang ina, gusto mong mamatay. Ma, huwag po. Meng, Kiwen, nakikita mo ang asawa at anak mong inaapi ng ganito. Hindi ka ba nagagalit? Galit na galit, anong magagawa ko? Ang pinakamahalaga sa buhay ay ang pagtitiis. Tiisin mo, umatras ka ng isang hakbang tapos na. Anak, tingnan mo ang pamilya nila para bang isang kawan ng aso. Oh, Nay, magkamuka. Ha ha ha. Parang aso, gusto mo pa? Ang lakas ng loob mong manuntok sa nanay ko, papatayin kita. Ang lupit mo naman sa murang edad. Anong problema ko? Bata ko? Ang lakas ng loob mong matanda? Ako'y bata? Suntukin mo? Sinong nagsabi sa'yo na hindi ako nananapak ng bata? Suntukin mo ako? Bilisan mo, suntukin mo siya. Sinuntok ang asawa ko. Sinuntok mo pa ang anak ko. Akala mo wala akong pakialam, di ba? Pasok kayong lahat. Tapos na. Tapos na. Tapos na talaga ang lahat. Diyos ko, bata pa ako. Paano mo naman masasaktan ng isang bata? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Hindi ba pwedeng umatras ka na lang? Kung hindi mo ibabalik, hindi ba lalampas din yan? Lumayo ka sa akin. Boss ng Chengnan, di ba? Bibigyan kita ng oras. Pumunta ka at tumawag pa ng ilang mga kapatid. Para hindi masabing inapi kita noong panahon na yon. Malaki ang mga salita mo ah. Gusto kong makita kung gaano ka kakatas. Ibigay mo sa akin. Akin yan. Tapos na. Tapos na. Xiaoshan, magtago ka, bilis! Tito, magtago ka. Ikaw lang. Gusto mo pa rin akong galawin? Ayos, magaling. Munting lolo, tumigil ka na nga sa pagsasalita. Baka ka mapuotan. Ganito na ang panahon. Nagpapanggap ka pa? Na humaling ka na, di ba? Gumulong ka at humingi ng tawad sa akin. Tama? Pasensya na. Gusto mo bang lumuhod, putang ina? Lumuhod ka para humingi ng tawad. Sobra ka na. Paano mo papaluhurin ang isang babae? Luhod. Pasensya na, mali ako. At anong ginagawa mo dyan na nakatayo? Yumuko ka sa akin at humingi ng tawad. Meng, mali ako. Mali ako. Sabihin mo sa tito mo na, huwag akong saktan. Ano ba? May magtatanggol na sa akin ngayon. Tingnan natin kung paano mo ako bulihin. Hindi ko nagagawin yon. Hindi na ako maglalakas loob. Binabalaan kita. Kung mabuli ulit si Mengmeng sa eskwelahan sa hinaharap, kahit ikaw man o hindi, sa'yo muna ako pupunta. Huwag mo nang isipin na ibigay sa akin ito sa hinaharap. Naririnig mo ba ako? Tatay, tumayo ka na pare. May nambubuli sa akin. Hoy kuya. Kuya, hindi naman talaga yun. Hindi naman talaga yun. Hindi naman talaga yon. Asawa? Hindi ba iyon kung tapakan kita ngayon? Huwag. Kuya, mali ako. Mali ako. Sasabihin ko sa'yo, ako si Kitian. Kung may problema ka sa hinaharap, hanapin mo ako. Maglakas loob kang manakit ng pamilya ko ulit. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Opo kuya, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Gumulong ka. Kuya Tay. Dahan-dahan lang. Kuya Tay, pasensya na. Bibili ako mamaya ng prutas para humingi ng tawad. Sabi ko, Wala ka bang pinagkatandaan? Dila-dilaan mo pa. alam mo bang malaki ang problema mo? Kuya Tay, si Li Tai na umalis lang. Hindi lang siya ang boss sa Nancheng. Maganda rin ang relasyon niya sa pamilya Qin. Kakapatay mo lang kay Qin Long. Ngayon, na-offend mo na naman si Li Tai. Ikaw dito at dito. Paano na ang mangyayari sa hinaharap? Eto ha. Anong gagawin ko? Halika. Bakit hindi mo habulin ngayon at lumuhod doon at magmano ng ilang beses? Humingi ng tawad. Okay. Effective about people. Talagang pupunta ka?
If jump ko to, magmamano ako ng ilang beses. Nakadepende kung bibigyan ako ng pagkakataon. Sige. Pamilya Chin lang naman yan, di ba? Subukan niya. Umuwi ka na kasama ni na Mengmeng at Tito. Kayong depapatit ring tao, ang pinakamahalaga ay magtiis. Xiaochan, pagod ka ba ngayong araw? Uminom ka. Bakit hindi ka kumatok? Ako. Dadalan kita ng isang basong mainit na gatas. Hindi na, madalas naman akong nasa labas, naaarawan at nahahanginan. Huwag mo akong alagaan ng ganyan. Kung wala namang ibang bagay, lumabas ka muna, matutulog na ako. Sa labas, no? Sa labas yon, sa bahay ito. Di ba pwedeng alagaan ka ng mabuti ng ate mo sa bahay? Inumin mo ang basong gatas na ito para mas makatulog ka ng mahimbing sa gabi. Sabi ko, ayaw ko, ako. Wala nang iba. Pwede ba? Punasan ko na para sa'yo. Hoy, ako na ang bahala. Basang-basa ang damit mo. Palitan mo na agad, baka magkasakit ka pa. Sige. Diyos ko, ang ganda ng katawan mo. Okay lang. Ang ibig kong sabihin, bakit ang dami mong tinulong sa akin kanina? Kasi parte ka ng pamilya namin, ang mga Chi. Kung hindi kayo mapoprotektahan ng maayos sa labas, ikaw at si Mengmeng, para saan pa ang mga lalaki ng pamilyang Chi? Tama ka, Xiaotian. Kung may konting tapang lang ang kapatid mo, hindi ako maghihirap ng ganito. Huwag kang mag-alala, ma'am. Nandito ako sa bahay na ito, ipagtatanggol ko kayong dalawa para hindi kayo apihin ng iba. Xiaotian, ibigay mo sa akin ang mga damit. Lalabhan ko na para sa'yo. Ayos ka lang ba, ma'am? Xiaotian. Gusto ng ma'am na gusto ng hipag. Inchon, nandyan ka ba? Anong meron? Anong meron? Ako dapat ang nagtatanong niyan, di ba? Pumunta ka sa kwarto ng kapatid ko sa kalagitnaan ng gabi at tumagal ng ganoon. Anong ginawa mo? Ikaw ang tumawag sa tao. Nagdududa ka na sa akin ngayon? Di pa nga natin naayos yung usapan natin kanina. Sige. Mali ako. Tingnan mo kung gaano kaduwag. Kung may buto ka man lang sa katawan, saka kita pahahalagahan. Sige, tama na yan. Halika rito, may sasabihin ako sa'yo. Bilisan mo, ewan. Ikaw ang magsabi. Nagkamali ba tayo nang dalhin natin dito ang kapatid ko? Ganito, nauna nang na-offend ang pamilya Chin, tapos na-offend mo agad si Litay. Pag-isip kaya tayo ng paraan para mapaalis ang kapatid ko? Chiwen, lalaki ka pa ba? Kapag may nangyari, takbo ka agad ang iniisip mo. Ano pa bang magagawa mo? Ito pa ng people, ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Huwag mong ipagyabang ang sarili mo. Ang ginagawa namin ni Mengmeng ay ayon sa tama. Wala akong masasabi. Kahit anong mangyari, handa kaming harapin. Wala akong oras para maglaro sa'yo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ito ang gusto kong sabihin. Hindi mo ba sinabi dati na si Ginong Chin at si Chi Xiangdong sa tindahan mo ay malapit kay Litay? At nagkape pa tayo sa opisina ng tindahan mo? Siguro nga. Kung hindi, puntahan natin si Ginoong Chin para mag-ayos. Ako? Nagsasalita ka ba ng wikang tao? Si Chin Xiangdong na yon, iba ang tingin sa akin. Kung hindi ako naging maingat, matagal ka nang niloloko. Ngayon, para sa ganitong bagay, ipinapadala mo ang asawa mo sa panganib. Hindi ba ito para kay Mengmeng? Isipin mo, magkaklase sina Mengmeng at Liu Qing. Tapos may balak si Litay sa kanya. Madali lang yan. Sana talaga para sa kinto.
Siyempre naman. Hello, Yinchun. Ang tagal mo namang hinanap ako. Na-miss mo ba ako? Na-offend mo si Jilly. Di ko sa say pai. Gusto mo ayusin. Go. Walang problema, walang problema. Empleyado kita. Pababayaan ba kita dito? Bukas ng gabi, di ba? Sige, ganun na lang. Paborito kong hairpin. May issue ba sa'yo si Pan Yinchun? Matagal na rin akong naghintay, dumating na rin ang pagkakataon. Pumunta ka bukas ng gabi. Gusto kong tulungan mo akong ibaba siya. Ako ang bahala sa pagmamakaawa. Hindi niya alam na ako ang backer mo. Oy, sino ang kumain ng abdo ng leopardo ng ambisyon? Ganito ka binugbog? Paano ako makakapanatag na patuloy na tutulong sa pamamahala ng Nancheng? Ang galing mo talaga ngayon, Dong. Nakasalamuha talaga ako ng isang hayop. Ang galing talaga. Hanggang saan ang kaya mong hampasin? Ay, Dong, talagang hindi makakapantay sa'yo. Ikaw. Pero ang kampeon ng pambansang paligsahan natin sa free kick boxing, di ba? Dong, basta balak mong patumbahin si Pan Yinchun, pwede mo rin ba kaming tulungan? Ibig mong sabihin, ipaghihiganti kita? Oo, Dong. Nakikita mo ang galing-galing mo. Kumpara sa batang yon, siguradong okay ka. Sige, dahil nasa ulo ko na, ako na ang bahala para sa inyo. Ayos, ngayon patay na ang hayop na si Chitian. Ano ang tawag mo sa kanya, Chitian? Sigurado ka? Tama, ang bata talagang binigyang diin sa amin noon. Dapat tama ang ating tandaan. Tama yan. Mabuti, napakabuti. Ang batang yon ay pinatay lang ang bayaw kong si Chinlong. Hindi pa gaanong matagal, ngayon gumagalaw na naman. Mukhang kailangan mo siyang patayin sa anumang sabihin mo ngayon. Noon, nakikita ko kung bakit may dahilan ang biyenan kong pilitin ako, huwag akong payagang lumabas. Kuya Dong, sa ganoon makakapasok ka ba sa Chin Group balang araw? Ikaw pa ang may ganang magtanong tungkol sa akin. Hindi walang bakas. Hindi ako maglalakas loob. Malapit na tayo. Malinaw kung ano ang nangyari sa'yo. Komportable akong maglaro. Lahat ay napag-uusapan. Hahaha, huwag kang mag-alala, Kuya Dong. Matutupad ko ang gusto mo mamayang gabi. Ay, dumating na si Yinchun. Upo. Kuya Chin, Kuya Tai. Talagang napaimpulsuhan kami sa nangyari kahapon. Pakiusap patawarin ninyo rin kami, mga Ginoo. Iwanan ninyo kami. Huwag kayong magpakapamilyar sa amin. Kung sabihin mong walang kaalaman, wala talagang kaalaman. Palalayasin ka ng ganun-ganun na lang. Paano na ako, si Litay, mabubuhay sa Nancheng sa hinaharap? Eksakto. Samantalahin ang oras. Ngayon, umuwi na kayo at maghanda pa. Ji Chin. Si Yinchun ay empleyado ko rin. Mga kasama, parang tubig na dumadaloy sa ilog, hindi nagkakilala ang magkapamilya. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Uminom na lang tayo ng isang baso ng alak. Ibig sabihin, ikaw ang mamagitan. Kung ibang tao ang nasa kalagayan mo, hindi ito matatapos ng ganito. Ji Chin, maraming salamat po. Yinchun, hindi ko pa na nga naiinom ang alak na ito. Bakit ka pa una? Halika, uminom ka na. Chin, hindi ako umiinom. Wala kang katapangang magpakita ng sinseridad. Nagmumura ka lang. Umuwi ka na at mag-empake. Maghintay ka na lang na mamatay. Sandali lang. Iinom ako, iinom.
hindi ka na makakatakbo ngayon. Umalis ka na. Umalis ka na. Ang init ng ulo mo, putang ina. Bitawan mo ako, lalaki ako, may asawa ako. Mas masaya kapag may asawa ang nilalaro. Padalhan mo ng mensahe yung lalaking nagngangalang Chitian. Sabihin mo sa kanya, kinakantot ko ang hipag niya. Papuntahin mo siya rito. Boss Dong, ang galing mo talaga. Padala ko agad. Magpainit muna tayo habang wala pa siya. Hindi, wag po. Yinchun, kayang pasayahin ka ng walang kwentang asawa mo. Ipapaalam ko sa iyo ngayon. Ano ba ang tunay na lalaki? Ganyan talaga ang pinipili kong magandang binhi. Malakas talaga ako. Bitawan mo ako, Xiaotian. Sagipin mo ako. Mamamatay kayong lahat. Sak Lolo, Xiaotian. Mamamatay kayong lahat, di ba? Paano napadating ng ganito kabilis tong bata? Okay lang, huwag kayong matakot na maaga siyang dumating. Ang kinakatakot ko, hindi siya dumating. At saka, nandyan si Dong. Anong kinakabahan tayo? Di mo ba nakikita kung anong nangyayari doon? Sino yon? Asawa ko. Gago ka. Ikaw, babae ako. Ikaw, hindi mo ako pwedeng saktan. Anong problema kung sasaktan kita? Babae man o lalaki, pareho lang. Kuya Dong, patayin mo na agad yan. May kapangyarihan ka nga. Pero gusto mong makipag-away sa akin, hindi sapat ang kapangyarihan lang. Gandang-ganda, sandali lang ha. Aalisin ko muna itong nakahahad lang. Pag-uusapan natin yan. Huwag na lang. Patay na tong batang to. Mamatay, hayaan mong mamatay. Napakamura para sa kanya. Dapat mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Bakit buhay pa tong batang to? Dahil lang sa ganitong kakayahan, akala mo pwede nang mang-asar sa hipag ko. Isang kilos lang namatay si Dong. Anong klaseng halimaw itong lalaking ito? Anong gusto mo? Alam mo ba kung sino ako? Ang apelyido ko ay Chin. Gaano katapang para hawakan ako? Subukan mong hawakan ako at gigibain ko ang pamilya mo. Apelidong Chin. Ikaw yung Chin na Chinlong na pinatay ko sa bugbog. Hindi ako. Binago ko lang ito mamaya. Pareho lang ng apelyido ng asawa ko. Wala akong kinalaman sa kanila. Wala akong pakialam kung may connection ka. Ang tapang mong manligaw sa hipag ko, papatayin kita. Naglakas loob kang manligaw sa hipag ko. Papatayin kita. Naririnig mo ba? Narinig ko. Bumalik ka at sabihin mo kay Chin Tianhu. Kung lulunin mo ang galit na ito, magiging maayos ang lahat. Kung hindi mo malulunok, wawasakin ko ang kanyang pamilya. Hipag. Xiaotian. Uwi na tayo. Dong, ayos ka lang ba? Puta, anong pinagmulan ng batang yon? Halatang walang galaw malakas pero nakakatakot. Anong gagawin natin ngayon? Kahit si Dong hindi kayang talunin ang batang yon, gusto mo ba talagang hayaan siyang magyabang ng magyabang? Dong! O kaya maghanap tayo ng dagdag na tao. Anong ibig mong sabihin? Hanapin natin si Master Hu ang biyenan mo. 1 minuto lang. Tapos na ang batang yun, di ba? Kumusta na siya? Buti na lang, nasagip agad. Pero kung tutuusin, at salamat. Kung hindi mo ako naalalahanan agad, baka malaking problema ang kahihinatnan.
Chitian, nag-iisang pumunta kay Litay ang asawa ng kapatid mo. Nasa panganib siya. Nakuha ko. Ginahasa ako ni Chinlong. Kung hindi mo ako nailigtas, baka naging katawa-tawa na ako. Dapat kitang pasalamatan. Kalimutan mo na ang nakaraan. Hindi ito ang lugar para pag-usapan ito. Sakay ka na sa kotse. Ay! Kuya Dong, tapat din naman sa'yo ang asawa ko. Bakit ka nagkakaproblema? Hayaan mo akong humingi ng tulong sa biyenan ko. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Naghahanap ako ng babae ng patago. Naglalaro sa babae at nahuli, binugbog pa. Gusto mo ba akong mamatay? Dong, mali ako. Nagkamali ako. Aminin ang pagkakamali. Magkunwari na lang na hindi ito nangyari. Dong, gusto mo bang? Aha. Kuya Dong, huwag. Galit na galit ako ngayon. Kuya Dong, ikaw. May mga pagkakataon pa kaya sa trabaho pagkatapos mag-retire ni Chitian? Wala pa. Kaya interesado ka bang pumunta sa akin? Magtrabaho sa lugar mo. Kulang ang kumpanya ko ng isang security director. Pumunta ka, bibigyan kita ng 1 milyong sahod kada taon. Wag na. Gusto ko lang ngayong magpalipas ng oras kasama ang pamilya ko. Pinahahalagahan ko ang kabutihan mo. Ayos lang, pumunta ka sa akin anumang oras na magbago ang isip mo. Ngayon, bilisan mo nang umuwi. Masama ang lagay ng manugang mo. Ang ganda talaga ng manugang ni Xiao Tian. Manugang, nasa bahay na kami. Maghintay ka. Alam mo, maganda ba ako? Ma'am Yinchun, kumalma ka. Anong problema ko? Mas mabuti ka. Huwag mo akong hawakan. Hindi. Bakit ang init-init pa rin? Manugang. Kumusta na pakiramdam mo? Manugang. Ay... Tawagin natin si kapatid. Naku, puro alak pala. Kapatid, gising masama ang pakiramdam ng manugang ko, kapatid. Gusto ko matulog pakiramdam. Gising. Duwa. Umalis ka at uminom ng gamot. Paano kung may mangyaring masama sa loob? Manugang, buksan mo ang pinto. Ako ang kapatid at manugang. Okay ka lang ba? Manang, huminahon ka.
Manang, gising na. Mali ang tawag ko kanina. Tinawag kitang kapatid dahil nagmamalasakit ako at nagmamadali. Alam ng Manang. Eh di kanina lang. Xiao Tian. Tumatanda na ang asawa mo. Mula sa pamilya niyo hanggang sa henerasyon mo. Si Mengmeng lang ang anak. Gusto mo bang mawala ang angkan ni Lauki? Ang pamilya ni Lauchi. Manang, hindi sinabi sa iyo ng kapatid ko na ampon ako. Ibig mong sabihin hindi ka talaga kadugo ni Chiwen. Wala talagang kinalaman. Kaya huwag mo akong kausapin tungkol dito. Mas mabuti pa nga. Manang. Manang. Wala akong pakialam kung epekto ng droga ang nararamdaman mo. O iba pa, pero igalang mo naman ang sarili mo. Hindi ako ganoong klaseng tao. Xiao Tian, tulungan mo ako. Hindi na ako makapaghintay pa. Sige. Aray. Bakit ang init ng mukha ko? Yan, Chun. May tubig ka ba? Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Unang beses kong makakita ng lalaking kasing tunay na lalaki mo. Manang. Kung uulitin mo ito, huwag mong sisihin ang sarili ko kung magaspang ako. Nauuhaw na ako. Humanap ka ng may inom. Huwag mong gawin ito. Pakinggan mo ako. Mahal, kumalma ka. Hayaan mong magpaliwanag ako. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ano pa ang gusto mong ipaliwanag? Kuya, ang tagal na nating magkakilala. Sa tingin mo kaya kong gawin ang ganitong bagay? Dahil nga sa tagal nating magkapatid, nagsisisi ako. Bakit hindi mo nakita noon pa na ganun kang kupal? Ano ba ang ginagawa mo? Kapatid mo siya. Umalis ka na. Wala akong ganong kapatid. Nakakabalik mo lang mula sa pagre-retiro. Wala kang trabaho. Mabait ako na tinanggap kita. Tapos ginagago mo ako sa likod ko. Gumawa ng bagay na mas masahol pa sa hayop. Umalis ka na dito. Umalis ka sa bahay ko. Ito ang sinabi mo. Nandito si Chitian. Bakit nandito ka pa? Dahil alam kong mapapalayas ka rin sa huli. Kahit ikaw, akala mo gagawin ko yun? Hindi, dahil naniniwala akong isa kang gentleman. Pero habang mas mababa ang posibilidad na gagawa ka ng bagay na makakasakit sa pamilya mo. Alising pagtawagan na lasaling ka pinakamagandang option para sa'yo. Ang tiwala na kahit isang estranghero ay maibibigay. Ang kapatid ay hindi makakapagbigay. Kaya? Ano na ang iniisip mo tungkol sa proposal na ibinigay ko sa'yo dati? Wala akong ganoon kapatid. Kakabalik mo lang mula sa pagre-retiro. Wala kang trabaho. Mabait ako na tinanggap kita. Ginagawa mo sa likod ko, hayop ka. Gumagawa ka ng ganitong bagay na mas mababa pa sa baboy at aso. Lumabas ka sa bahay ko. Tinatanggap ko ang trabaho. Magsimula ngayon. Ipapakita ko sa kanila ang galing ko. Oh, sumakay ka. Pasensya na, hindi pa kita opisyal na nailagay sa trabaho. Sinimulan ko ng pagtrabahuhin ka.
Paglulunsad ng bagong produkto. Napakahalaga sa akin ang paglulunsad na ito, kaya hindi ko hahayaang magkaroon ng anumang pagkakamali. Ano ang magagawa ko? Tulungan mo ako sa mga gulo. Saan ka pupunta? Mag-impake ka. Hiwalayan kita. Baliw ka ba? Gusto mo akong hiwalayan? Dahil lang sa kanya? Oo, dahil sa kanya. Hindi ka naman umiinom? Bakit ka lasing kagabi? Ako, Huwag mong isiping hindi ko alam. Gusto mong takasan na naman. Akala mo makakalusot ka sa lahat sa pagkalasing. Kahit na ginamitan ng droga ang asawa niya, magkukunwari kang walang alam. ginamitin ka ng droga. Ano ang ikinagugulat mo ngayon? Kung hindi dahil sa kapatid mo, nakasuot na sana sa ulo mo ang sungay. Hindi naman siya ganun sa iyo. Kung may gusto man siya sa akin. Nagtatanan ka pa ba? Anong klaseng talunan ka? Kaya nagkamali ako ng akala sa kanya. Hoy, Ginoong Hu, hindi nasasayang ang pagbabantay natin sa pamilyang Chi. Malaki ang nakuha namin. Magpapadala ako ng mensahe. Pakitingnan mo. magaling ang ginawa mo. Bumalik ka at tanggapin ang gantimpala. Anak, bigyan mo pa ng kaunting oras si Itay. Malapit na. Isasama ko sa iyo ang mga asong lalaki at babaeng ito. Itay? Lagi mong sinasabing hindi kasing galing ng lalaki ang babae. Ipapakita ako ngayon. Kahit walang tulong ng pamilya, ako si Suyun mo. Kaya kong maging mas magaling pa kaysa ibang lalaki sa pamilya. Magsisimula ang press conference sa loob ng 10 minuto. Pupunta na ba tayo? Huwag magmadali. Halika, umupo ka. Tara, inom tayo. Huwag kang gagalaw. Ano ang ibig mong sabihin? Niloloko mo ako. Hulaan mo. Kaysa naman papahulaan mo pa ako. Ganti ng ganti ang gusto ko. Anong ibig mong sabihin? Paano magsimula ng apoy? Hindi ako responsable sa pagpatay. Magsisimula na ang press conference. Sigurado ka bang sapat ang oras na yon? Wala akong pakialam kung ano ang press conference. Yan ang hula ko, tama ba? Gusto mo ba ako? Kung magiging matagumpay ang conference ngayon, magpapaliwanag ako sa'yo. Salamat, Kitian. Pagkatapos kong biruin ka, napansin kong hindi na ako gaanong kinabahan. Ginoong Su, umalis kayo sa Su Group at itinatag ang Yumo Group. Gusto niyo bang patunayan ang inyong kakayahan sa pamilyang Su? Ginoong Suma, may mga chismis na si Chin Long, ang panganay na anak ng pamilyang Chin, na namatay kamakailan ay talagang naging ikakasal mo. May masasabi ka ba tungkol doon?
Hoy, Jinongsu, huwag kayong umalis. Pakidiretsahin ang aming mga tanong. Sige. Ginoong Su, narinig namin na dati kayong ikakasal ni Chinlong. Kayong dalawa nitong katabi mo ang nagtulungan para patayin siya. Wala ka bang paliwanag dyan? Ginoong Su, meron kayong hindi tamang relasyon sa ibang tao. Eh di hayaan nating malaman ng lahat. Bakit pa? Bakit kailangan pang patayin ang isang inosenteng buhay? Yun pala, umalis si Ginoong Su sa pamilya Su dahil nag-away sa pamilya ang lalaking katabi niya. Para magsisi sa pagpapakasal. Kaya niya pang gumawa ng mga bagay para siraan ang iba. Dapat nating ilantad sila, siraan sila. Bakit hindi nagsasalita si Ginoong Su? Nabigla ka ba sa tanong namin? Yan ang katotohanan. Ngayong tinanong na, gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para magpaliwanag. Gusto ko talaga ang lalaking ito sa tabi ko. Suyumo. Sa wakas, inamin mo na, hindi ba? Kaya dapat kasama mo ang lalaking ito. Ang pagpatay kay Young Master Chinlong ay totoo rin. Inaamin ko na gusto ko si Chitian. Pero ang aking pamilyang Su ay hindi kailanman nakapag-asawa sa pamilyang Chin. Walang sabuatan para patayin. Si Chinlong ay marahas sa akin, sabuatan patay. Sa akin, kailangan mong aminin ito, si Yumo. Sa ngalan ng pamilyang Chin, hinihingi ko sa iyo ng paliwanag ngayon. Sabihin? Sasabihin ko sa iyo. Dong. Anong lakas ng loob mo? Anong lakas ng loob ko? Walang sino man sa mundong ito ang hindi nangaaway. Nakita mo ba? Ang batang ito'y nangahas na pumatay sa harap ng mga reporter. Hindi ba sapat na patunay na siya ang pumatay kay Binatang Chin? Sinadya niya ito. Kailangan nating ilantad ang balitang ito. Oo, kung hindi man lang tayo makakamit ng katarungan, ano pa ang saysay natin? Ginoong Su, wala ba kayong sasabihin? Sinusuportahan ko ang lahat ng desisyon ni Chitian. Kaya umamin siya. Nakita niyo ba ang lahat? Kaya umamin siya. Tumahimik ka nga. Ang taong gusto kong patayin, patunayang karapat dapat siyang mamatay. Hindi ko kailanman kailangang itago ang isang pagpatay. Ang yabang naman. Wala talagang batas. Bakit ka ganyan kayabang? Ngayon ay lipunan na pinamumunuan ng batas. Ito lang. Ito ang ID ng Dragon State Special Forces. At ang ID ng espesyal na puwersa ng Dragon State. Espesyal na puwersa ng Dragon Country. Ano yon? Salamat sa pagiging reporter. Kahit ang espesyal na puwersa ng Dragon Country ay hindi alam. Ang espesyal na puwersa ng Dragon Nation ang pinakamalakas at pinakamahiwagang tropa sa Dragon Nation. Sabi nila, bawat miyembro ng espesyal na puwersa ng Dragon Country ay dapat makagawa ng 100 na misyon bago maaari ng magretiro. Ibig sabihin, si Chitian ay nanganganib ang buhay ng 100 beses para sa atin. Paano magiging mamamatay tao at manlalako ang ganoong tao? Sila ang may gawa nito. Sinadya nila ito. Gusto nilang sirain ang mga bayani. Anong ginagawa ninyo? Kami ang pamilya, Chi. Hoy, huwag mo akong babarilin. Sige na, bilisan mo. Hindi kita gagalawin ngayon. Kung hindi kayo aalis, papatayin ko kayo. Kasapi ng Dragon Country Special Forces. Dinungisan mo ang banal na pangalang ito. Dad, narito ka na rin sa wakas. Hayop ka. Anong karapatan mong pilayin ako? Tulungan mo akong magpasiya. Walang pag-asa. Hindi maganda ang itsura. Tatay, ikaw nga. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Anong ginawa mo sa likod ng anak kong babae? Kahit okay ka ngayon, kakastratuhin kita. Roll na. Chitian. Hindi ko inakala yon. Ang lakas ng loob mong maghanda ng ganyang kalaking regalo, ibigay mo. Ang bilis mong tumalon.
Gusto mong bumaba at makita ang anak mo? Nasa baba ang isa kong anak. Pero kayong mga asong lalaki ang dapat sumama sa kanya. Ang mga kasama, may mga larawan ako dito. Kaya magiging napaka-interesante ito. Ito ay malaswang larawan. Hindi ba magkasintahan sina Chitian at Jisoo? Sino naman ang babaeng ito? Magandang tanong yan. Ang babae sa larawang ito. Sa siyang miyembro ng aming Special Operations Team. Hipag ni Chitian. Hipag. Nakipagtalik siya sa kanyang hipag. Napakalupit naman nito. Chintian ho, putang ina. Ginulo mo ang hipag ko. Anong balita? Gusto mo gawin? Nakatayo mismo sa harap mo. Hinahamon kita? Kung may lakas ng loob ka. Pumatay yan ng tao. Inilalagay mo ba ang buhay mo sa pasensya ko? Huwag kang padalos-dalos. Kung gagawin mo yan ngayon, talagang hindi na natin ito malilinis. CEO pa rin ba ang nakakaalam sa mga nangyayari? Hindi tulad ng iba, akala ko mas magaling ako. Kaya mong lutasin ang lahat. Su Yumo. Ang tatay mong si Su Yunfei ay hindi kayang lokohin ako. Karapat dapat kang makipaglaban sa akin. Natalo mo ako. Aminado ako. Hindi pwede. Alam kong mahalaga sa iyo ang launch event na ito, pero nag-iisa akong gumagawa. Tayo ay maghiwalay na. Kung talagang gusto mong gawin ito, mas gugustuhin kong magsara ang kumpanya. Ang mga kabataan ay hindi sumusuko. Mamatay tayong lahat. Mapapatunayan ko ang kanyang pagka-inosente. Lahat. Bagaman totoo ang mga litratong ito. Pero wala itong kinalaman kay Chitian. Droga ang ibinigay sa akin noong araw na yon. Si Chitian ang nagligtas sa akin. At pinalayo niya ako. Eksakto. Mapapatunayan ko rin, ang asawa ko at ang kapatid ko, hindi lumabag si Chitian sa anumang alituntunin. Noon! At nagkamali ako sa kanya. Gayon sa harap ng lahat ng media, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa kanya. Tiyan paumanhin. Kuya at ate, Ngayong lumabas na ang mga partido para maglinaw, kung gayon, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Kung ganito ang sitwasyon, ang lalaking asawa ay maaaring lumabas para magpatotoo at humingi ng tawad. Ito ay paninirang puri. Hindi ko alam kung anong klaseng puso ang pinagsama-sama ng pinuno ng pamilyang Chin. mga matandang aso. Naubusan ka na ng mga trick. Pero hindi ko inasahan na malinaw ang batas ng langit. Ano ang gusto mong gawin? Nagkalat ka ng chismis at nanira sa Dragon State Special Forces, alamin mo ang mga kahihinatnan. Huwag kang lumapit. Basura, ang tagal kitang sinuportahan. Natutulala ka pa rin sa oras na ito para paglingkuran ako? Masamang paghahanap ng kamatayan. Magaling talaga. Karapat dapat siya. Cheat yan. Grabe ka naman. Huwag kang mag-alala. Hindi siya mamamatay. Hanggang sa huling hininga niya, wala na siyang magagawa. Okay lang. Ciao, Tian. Uwi na tayo. Oo, shouts yan. Pinangako sa akin ng kapatid mo na aayusin niya ang mga problema. Sandali lang. Akin na si Chitian ngayon. May mas mahalaga siyang gagawin ngayon. Ay! Sad. Maligayang bati. Papatuloy na natin ang press conference. Tapos na ang press conference. Maraming salamat po.
Ginoong Su, binabati kita sa pagkamit ng iyong hiling. Kahit na may mga pag-ikot-ikot, pero mas napapabuti rin nito ang pag-promote ng ating mga bagong produkto. Sa wakas, nagawa ko na. Nakalimutan mo ba? Ano ang ipinangako mo sa akin? Ginoong Su, ang tanong, kailan ka umibig sa akin? Sa palagay ko, kailangan nating mag-usap ng malalim. Sige, malikot.